nahihirapan makipagbaka sapagkat wala na ang presensya ng Diyos sa kanya. At hindi lang po yan. Nung nawala ang presensya ng Diyos, kanino po niya ibinaling ang kanyang galing? Kay King David o kay David. Kaya kapatid, pag si David po ang naririnig po ni King Saul, nagagalit po siya. That's why po may pagkakataon po, hinabol po ni King Saul at si King David. Kaya po ang nangyari po nung kapatid, ayaw po ni David, ayaw ni David, nasaktan po ang pinili din ng Diyos. That's why, hinayaan niya po ito. Ipinanalangin lang po sa Diyos. Pero ang Diyos po, alam po natin kung paano po ito. Kaya kung titingnan po natin kapatid, hindi lang po ang pangyayari na nangyari yun kay David, na siya po ay nahirapan. Pangalawa po, na siya po ay nagkasala kay Bathsheba o sa Panginoon. Amen? So, etong pagkakasalang ito nagbunga. At yung bunga po, yung bata po, namatay. At ano po, si David po ay nalungkot sapagkat po ang kanyang anak kay Bathsheba ay namatay. Pangatlo po, makikita po natin, after po ni King David, sa kanyang pagiging hari, etong siyang kanyang pong anak, si Absalom, ay nais kunin ang paghahari ni David. Kaya po, ang nangyari po nun, si King David tumakbo, hindi sa takot, kundi iwasan ang kanyang anak. Amen? Alam niyo po kapatid, isa lang po ang pinopoint dito ng mga kwentong ito. Kahit ang mga kilala na mananampalataya sa unang panahon ay dumadanas din po ng suffering. Amen? Tingnan po natin si Hope. Ano sabi doon? Kung si Hope po kapatid, siya po ay mananampalataya ng Diyos. Malapit sa Diyos. Pero tingnan po natin nangyari sa buhay po niya. Namatay ang kanyang mga anak, nawala ang ari-arian, nagkasakit siya sa balat na matindi, iniwan siya ng anak niya, tinutsa siya ng mga kaibigan niya. Tingnan niyo po ang pangyayari. So, iyan tulad natin sa panahon natin. Kapatid, ano ang pinagdaanan ni Hope? Mas matindi ang pinagdaanan niya. Pero ang Diyos, kapatid, hindi po siya natakot. Hindi po niya pinabayaan ang tao o kanyang anak manatili sa kawalan. Because yung pangako niya kapatid, my comfort in your suffering. Ano sabi doon? My promise will give you. My promise is to preserve your life. Amen? Amen. Iingatan tayo ng Diyos. Kasi ayun po ang pangako ng Diyos sa atin eh. Why He is not coming? Hindi po ang Diyos dumarating sa ating kapatid. Ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ay lagi mong kasama. And I will never leave you nor forsake. Ang kaaliwan na tinatawag po natin ay tumutukoy hindi sa kaaliwan o kalagayan ng isang kasayahan ng isang tao, sa kaisipan ng isang tao. Minsan, ang kaaliwan po natin sa mga material na bagay, pag tayo po may iPhone 14. Sino po may iPhone 14 dito, kapatid, sa kamay? Ate Rona, anong iPhone mo? Sa akin, iPhone 40 lang. Ba? iPhone 12, 11, di 33. 40. iPhone 33, paso na. So, tignan niyo po kapatid, magkano ang iPhone? In cash. 30, 15, 60. iPhone 17, 17 or 100K. Wow, sana all. Hindi, tinignan lang po natin, tingnan niyo po. Pag tayo po nagkaroon ng iPhone, tuwan-tuwa tayo, tama mo. Pero pag ito yung nawala, anong nangyari sa atin? Malungkot.
Amen? Kahit hindi nga iPhone Di eh. ba? Sa akin nga, tingnan niyo po, nabasa kapatid, eh. kung Pinagalitan tayo pa po, ako eh. kapatid, ay nakatuon doon sa material na bagay, pag ito nawala, nalulungkot tayo. Pero kapatid, yung sinasabi dito, yung kaaliwan na sinasabi ng Panginoon, kahit wala ka material na bagay, pag siya ang kasama ko, dapat hindi ka nalulungkot. Alam mo yun. Amen. Kasi hindi siya mawawala sa iyo. Ang Diyos Oo. ay hindi Mas natuwa pa mawawala. ako na wala yung cellphone kasi sila hindi na Kaya sila yung natutok pangako sa ng Diyos cellphone. dito ay Yun nga lang pinapanatili walang contact. Yun. ang ating pag-asa. At ang pag-asa niyo, kapatid, ano po? Yung buhay na walang hanggan. Hello? Amen? Amen. Kaya kapatid, ito ang tanong. Kapag ikaw ay nasa gitna ng problema, saan ka kumakapit o kumukuha ng lakas ng loob? Sa Diyos. Sa tao ba? Sa Sa sarili Diyos. mo? O sa Diyos? Sa Diyos po. Di ba madalas natin sinasabi madalas natin sasabihin sa Diyos. Pero kung tutuusin, minsan, naisip ko natin, hindi ko ganun. Bakit ka mo? Kasi pag dumating ka sa pagsubok, una mong nilalapitan, tao. Tama ho ba? Hindi ka nananalangin. Lord, tulungan mo ako sa problema ko. Lord, paano ko ba gagawin? Paano ba ako makakaalis dito sa problema ko? Hindi, minsan madalas natin ginagawa, pag alam mo ang isang tao may kakayanan tulungan ka, diretso ka sa kanya. Diba? Means, kapatid, hindi mo inuuna ang Diyos pag ikaw'y nagkakaroon nito. Pero ayun po ang katotohanan. Kasi kaya po paalaalam po sa bawat isa po sa atin, dapat po, tayong mga Kristiyano, ang una po natin titignan sa bawat pagsubok na ating nararanasan ang Diyos. Because it preserves our life. His word preserves our lives. Amen? Bakit tama kapatid? Tandaan nyo ang salita ng Diyos, tinuturuan tayo mamuhay ng tama dito sa mundo ito. Bakit? Iniiwas tayo sa mga mali. Ang sabi ng utos ng Panginoon, huwag kang ano? Huwag kang papatay. Ano pa? Huwag kang magnakaw. Ano pa? Huwag mainggit. Ano pa? Huwag sumuwi sa Amen. magulang. Ano pa? Hindi. Ano pa? Di ba sampung utos? mangingiyak. Huwag kang mga... Tingnan niyo po yung mga bagay nito, kapatid. Di ba Kung kasali titignan yun? niyo po, ito po yung gawain ng tao. Kasali yun? Na nagagawa po ng tao. Yung... Amen? At pag ginagawa po ng Ay, tao, ano nangyayari sa huwag tao? sumuwi sa magulang. Di ba minsan napapadali ang buhay nila? Di kasali yun. Pag mahal mo ang kapwa mo, Pag pumatay sila, ano ang kapalit? Kamatawad mahalin eh. mo ang kapwa. Pag Kasama na ba pag yun? nagnakaw sila, anong kapalit? Kamatay na eh. Tingnan niyo mga kapatid. Di ba makikita po natin dito na hindi po na i-preserve ang buhay. Pero kung makikita po natin, when God commands the people of Israel about this, it commands us na etong salita ng Diyos, etong dapat nating panghawakan na kung saan huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mangulong niya, Oo. Kapag huwag kang mainggit, may naamoy, diba? Ayang bagay niyan, tinuturuan po tayo sa buhay Kristiyano. At mamuhay ng tama doon sa kaharian ng Diyos. Kasi kapatid, kung tayo po, Parang dito ini-imagine sa ko mundo kapatid, lumulutang ang Panginoon tinuturuan sa ng dagat. Diyos Yun ang kung paano hinihintay dapat ko. tayo mamuhay. Ang ganda ng araw, umaraw na. Amen. Tandaan niyo po, kung si Haring David po ay nagkaroon ng maraming problema, kung si Haring David po ay dumanas ng maraming affliction, suffering sa buhay, daranasin po. Kahit ako rin po, marami sa mga ganitong problema. At alam ko po ang iba po sa inyo, lumalakad dito. Pero, isang pangako ng Panginoon, my promise preserve your life. Yung promises ng Diyos, Huwag ka magkalat dyan. okay?
serve your kaya kapatid, tingnan po natin dito sa verse kung kayo po nandiyan pa rin po. Sa Psalms chapter 120, verse 67. Ano po sabi dito? Ang sabi dito sa Magandang Balita Biblia, bago ako dumanas ng kahirapan, ako'y naligaw. Ngunit ngayon, sinusunod ko na ang iyong salita. Mabuti pa sa akin na ako'y dumanas ng kahirapan upang matutunan ko ang iyong tuntunin. Tingnan niyo po in verse 26, 67, 67, ako'y dumanas ng kahirapan, ako'y naligaw, ngunit ngayon, sinusunod ko na ang iyong salita. Ito po, in time po, na siya po yung nangalan niya. Guruin niyo po yun si David po ay malapit sa puso ng Diyos. Ano po yung lagi niyo pinangawaan sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Diyos? At si David po itinuring na kaibigan ng Diyos. Pero ano po nangyari sa kanya? Na-fall into temptation. So, ibig sabihin po niyan, kung si David, kung paano po na-fall si David sa temptation, ganun din po nangyari sa atin. Nahuhulog din po sa mga ganung tentasyon. Sa maraming tentasyon. At hindi lang po yan, nasabi ko dito sa 71 po, mabuti ba sa akin na ako'y dumanas ng kahirapan upang matutunan ko ang iyong mga tuntunin. Ano po ibig sabihin po nung kapatid? Na sinasabi ni David na okay lang dumanas ako ng kahirapan kasi alam ko naman na may itinuturo sa akin ito. Kaya po yung nangyari kay David, alam niya kung sino dapat ang kanyang lapitan sa nararanasan po niyang paghihirap. In verse 107 po, diba ako nagdanas ng kahirapan, buhayin mo ako o Panginoon ayon sa iyong salita. Now, makikita po natin dito, ang kanya pong tinutukoy ang Diyos. Ang kanya pong tinitingnan ngayon, ang Diyos. Kaya kapatid, ano po yung tinuturo sa atin? Itinuturo sa atin, kahit malapit tayo sa Diyos, ay talagang daranas at daranas po tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Hindi natin akalain mangyayari. Kaya maging handa po tayo, kapatid. Okay? Kung paano si David po ay nagkaroon ng mga ganung problema o ganung suffering, tandaan niyo po, daranas at daranas po tayo ng ganyan hirap. Amen? Pinapayag nito, kapatid, ng authority o yung otoridad na ang tanging nagbibigay sa atin ng buhay at lakas ay ang Diyos lamang. Amen? Tandaan po ito, ang only authority na nagbibigay sa atin ng buhay at lakas ang Diyos lamang. Amen? Siya lang po. Kaya nga po sabi ko to, ang pangako ko sa iyo is to serve the Lord. Amen? Ingatan, patuloy na pagpanak. Kaya po dito yung promises po, makikita po natin, yung Hebrew word po ay imra. Nang ibig sabihin po na nangangulugan ng salita ng Diyos na may visa at kapangyarihan. Ibig sabihin po, how many times that people promise you? Sino-sino ba doon na pangakuan na pinakulang? That's ang kamay. Ako lang ba? Pag nagtatas ako nakakulang lang sa... Tinupad mo naman din. Sino dito sa atin na pinangakuan? Eto, bumalik na tayo. Diba? Amen. God to God. Kasi totoo naman po yun. Minsan ang tao pag Ang pangako na ni Papa, magcha-charge tayo ng buo. O, di ba? Kaya na po nanggaling yun. Okay? So pero ang Diyos po, ano yung pangako na sinasabi niya dito na ibig sabihin po ng imra? Sa Hebrew word. Nang ibig sabihin po nun, mabisa at nakapangyarihan. Ibig sabihin po nun, yung pangako niya ay matutupad. Kaya nga mabisa eh. At yung pangako niya may kapangyarihan, mangyayari. Amen? Amen. Kaya, kung titingnan po natin kapatid, sa buhay po natin,
na ating pong pinangahawakan, tatlong bagay po ang nais kong ibigay sa inyo. Kung paano si David dumaras sa mga ganong problema at siya po ay nanatili sa Diyos, pinangahawakan niya mga salita ng Diyos. Una sa lahat, ang kailangan po natin tignan dito, have faith in the promises of God. Magkaroon ka ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Na kapatid, nung ikaw ay nagbasa ng salita ng Diyos, ano yung mga pangako na inyong nabasa sa salita ng Diyos? Tingin nga po, Isang Aida, magbigay ka ng isang pangako na nabasa mo sa salita ng Diyos. Okay, I will be with you wherever you are. Okay, sino ba po? Ano mo din? Isang Angeline. Sino po? Si Angeline. Nawala? Nasaan? Ano yung pass? Ano yung pangako na pinangahawakan mo sa salita ng Diyos? Ano pass? Ano ba? Ha? Ano ba? Bakit? Amen. Glory to God. So tingnan po natin, di ba po may mga pinangahawakan po tayo mga pangako? Kaya sa mga pangako yun, kailangan po na mayroong pananampalataya. Tulad din po sa pinangako sa Ano bang pang Kaya po kapatid, sabi nga po dito, ang aking kaaliwan pinangahawakan mo. sa aking kahirapan, ang pangako wala ng naman. Wala kasi ay yung ang pananampalataya sa pangako ng yung Diyos, na-memorize ang ko. unang Isa hakbang lang. tungo sa tagumpay Yung- na ating mararanasan yung sumagot si sa salita Jesus. ng Diyos. Ganito. Iba ba yan? Nagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng Yun lang kasi matitinding akong gusto, ano ko eh. Yun na yung ano ko eh. Kaya kapatid, tandaan gusto po kong natin ang anuhin mga na araw to. verse. Ang pangako ng Yung Diyos sumagot si Jesus. ay hindi Ako ang daan. napapako. Kailangan katotohanan. maniwala Yun tayo lang ano ko. tuto pa rin mismo Inaano ko. ng Diyos Na siya lang ang ano. ang mga pangako na ating pinangahawakan mismo sa salita. Di ba dito humawak sa pangako ng Diyos, the Lord will answer my prayer. Diba? Seek, knock, Ini mo. kaya kung makikita po natin doon, Sabi na hindi nila rin sa inaaway ating yung nasa po sa Jeremiah. Magaling. Kapatid, ano po yung tinutukoy doon? Kapatid, kung makikita po Yung natin, tissue na yan kasi napakapa. Pulutin mo at itapon mo. yung ating ito pangawakan, Tissue lang ang problema niya eh. Grabe. Ay, na tissue. Bago Ang tissue. ibig sabihin po nun, sa ating Ang laki ano. Tama pananampalataya na po. sa Diyos, Hayaan mo. ay nagbibigay po sa atin ng kalakasan upang manatili. Bibig mo. Bibig mo. Tingnan po natin Kaya sa niya kasi talaga pinapakailan Uno, na niya. verse 20. Layuan mo na hayaan mo siya. Sapagkat sa Kanya ang lahat ng mga pangako ng Diyos Napakailan. ay nagiging oo. Kapatid, kaya ang Diyos po pag nangako, either oo o hindi. Pero lagi po niya sasabi, oo, I will protect you, I will guide you, I will bless you. Ay, na ginagawa ng papa niya. Kasi ito po yung encouragement ni Paul para po sa mga mananampalataya na ang pangako ng Diyos ay laging matutupad. Romans chapter 4 verse 21, ano po sinasabi doon? Si Abraham ay hindi naman naging mahina sa pananampalataya, ganap na naniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Why? Ano ba yung pinangako ng Diyos kay Abraham? Remember Abraham, kapatid? 99 years old, wala po siyang anak. Amen? At ang asawa po niya, ilang taon po? Si Elizabeth. 90 years old. Si Elizabeth. Okay? Tingin ba ninyo ang 90 years old magkakaanak pa? Matanda na po. May nabalitaan ba kayong 90 years old ang anak? Wala po. Meron? Meron po? Lula lang lula ko. Hindi, joke lang po. Wala. At Seryoso. may mga ganun, gumagamit na ng mga paraan, ng iba't ibang paraan. Akala ko sabihin niya, yung baboy po. Pero kung titignan po natin, eto si Sarah, ay sabi doon, ang pinaka-problema niya, sarado ang kanyang bahay panganakan. Kaya hindi po siya pwedeng manganak.
At ano pa yung plano po? Yung narinig ito ni Sarah, Ha? Uhaw ka na. Ay, ito. Kuha ka ng tubig. Mahingi ka doon. Eh, menopause Tinan mo, ang kalat. Sinasayang light tissue. Huwag mo na Ilang years po ang yan. babae bago maging Pinagbibigyan mo pa kasi. Depende. Hindi. Depende na po. Sira. Di ba? Sinusunod kasi. Ah, Ay, mamaya. Ulit pa tayo. May mga ano pala yan. Sorry, hindi ko alam yung mga term. Anyway, sabi daw 50 plus, nagiging menopause na po ang babae, hindi na po maaaring manganak. Pero, tingnan niyo po si Sarah, 90 years old. nanganak. Next. Yeah, 90 years old. Kapatid, nanganak po siya. Okay? At ang anak po niya ay si Isaac. Etong si Isaac po, nagpatuloy ang pangako ng Diyos. Abraham, Isaac, Layuan nyo na kasi puputi lalo buhok ko sa inyo eh. Hayaan mo na yan. Pag yan ang mahirap kala Hindi anuhin. natapos ang pangako ng Diyos doon kay Abraham. Putulin ng ano niya. Hindi natapos ang pangako ng Diyos doon kay Isaac. Hindi natapos ang Naman na pangako ng tubig Diyos to. doon Uhaw kay na daw siya. Jacob. Hindi natapos Hindi ko ang abot eh. pangako ng Diyos Doon ka doon kay umano. Jesus Christ. Kundi Makisuyo. nanatili until in our days. Kaya po, ang sinasabi dito, have Huwag faith mo nang lalapitan in ha all the para walang promises gulo. of God. Kawawa to lagi Amen. eh. Isipin po natin, ang isang bata po, Pag pinakailam niya eh, bobo. sino po dito ang tatay pag may hawak na bata, minsan binago? Binago. Wala pa ho ba? Ay, ikaw, oo. Bakit nung hinagis mo ang bata, yung bata, Tuwang-tuwa. hindi siya umiyak, natutuwa pa. Bakit ka mo? Si Amira dati Yes, ganun eh. thank you. Dahil nagtitiwala siya, sa kanyang ama nasasaluhin siya. Amen? Ganon din po ang Diyos sa atin. Pag tayo po ay nadadown, pag tayo po napupunta sa problema, ano kailangan po natin gawin? Manampalataya sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Kasi alam natin, ang Diyos ay naririyan. Amen? Amen. Hindi matatapos ang kanya pong pangakong mag-iingat sa atin. After nun, sabi doon, have faith in the promises of God. Hanggang doon lang ba sinabi ng Diyos? Hindi. Ang sabi niya doon, keep the promises. Pangawakan mo. Pangawakan mo to. Okay? Hawakan mo, itabi mo, okay? Itabi mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Ano saan mo itatabi? Sa puso mo. Hindi lang sa isip. Kasi after you have faith in the promises of God, now, itabi mo siya sa puso. Amen? Bakit ka mo? Sapagkat ang iyong pangako ay nagbibigay buhay sa akin. Na kung ating titingnan ang mga pangako ng Panginoon doon mismo kay Abraham, makikita po natin how many years pa siya tumagal bago po siya bawian. Diba? Tagal. Nangganak pa po siya ng marami. Bukod kay Isaac. Okay? Pero makikita po natin dito, kung ating itatago ang pangako ng Diyos sa puso po natin kapatid, ito po yung mananatili. At yung pag-asa po na ibinibigay sa atin, it directs our faith to God's way or to God's word. Amen? The more you keep the word of God in your life, kapatid, the more your life will become, ano po, aaya-aya sa Diyos. Amen? Kaya ang pangako ng Diyos, ito po ay nabibigay buhay sa atin. Sa mga panahon ng pagluha, kalungkutan, ito ang nagbibigay lakas upang tayo po ay manatiling bumabangon. Amen? Kaya kapatid, tandaan po natin, kapag kumapit ka sa salita ng Diyos, hindi ka maniligaw. Amen? Pero kung sa tao kakakapit, yung pangako ng tao, anong mangyayari sa iyo?
Asa ka lang. Sasakit ang puso mo. Tama mo ba? Bakit sasakit kapatid? Magkakaroon ka pa tuloy ng heart attack. Bakit ka masasakit? Di ba? Pag di ka Umasa eh. mangyayari sa utang, ano mangyayari sa'yo? Yes. Sasabihin sa'yo, sige sis, mabayaran ko next week. Umabot ang next week, wala ang binayad. Next week na lang, umabot na natin next week, wala pa rin. Next week na lang, ano nangyayari sa'yo? Umaasa. Di ba nagagalit ka? Galit. Hindi ka pa agayin. Tama ho ba? Nagagalit ka kasi puro pangako, pero hindi natutupad. Pero ang Diyos, if you keep His word and His promise in your heart, the Lord is faithful and just. He will preserve your life and bless you. Ganun ang Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa salita niya, sabi ni Pedro, Pag nagapitan ka na. Dalawa Pedro natin pala. Sino ba dito si San Pedro? Sino dito si Pedro? Okay? Sabi doon, kapatid, cast all your anxiety because God's care For you. Amen. Inaalala ka ng Diyos. Kaya kapatid, yung pangako ng Diyos sa atin, kapatid, kung atin po siya ilalagay sa puso po natin, pangahawakan sa ating puso, kapatid, tandaan niyo po. Hindi yan mawawala. Why? Kasi tingnan niyo po ito, Isaiah 40 verse 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalantang, ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling magpakailanman. Totoo nga naman kapatid, ang damo hindi nananatiling fresh. Ang bulaklak hindi nananatiling mabango, nalalantang. Now, ang salita ng Diyos until in the Old Testament, in the New Testament, in our generation, nagbago ho ba? Hindi. Amen? Nung sinabi ng Diyos in the New Testament, I am the way, the truth, and the life, nagbago ho ba yun? Hindi. Until now, pinangahawakan pa rin natin sa salita ng Diyos. Diba? So ano po ibig sabihin ng kapatid? Sa atin po, tandaan niyo po, lahat dito sa mundong ito ay maaaring masira, maaaring magbago, pero ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Na ibig sabihin po niya kapatid, maaaring natin hawakan. Hawakan natin ang salita ng Diyos. Bakit kamo? Kasi ang salita ng Diyos hindi nababago. One, ang tao po pabago-bago ng isip. Okay dito ngayon, maya-maya, hindi na okay. Okay ang buwa, okay yung usapan nyo, kwentuhan nyo, ang saya-saya, pero later on, matatapos kayo sa awayan. Diba? Ang saya-saya ng kwentuhan, tapos maya-maya, bigla na mag-aaway. Wala. Tingnan niyo po kapatid, minsan may ganun tayong sitwasyon. Pero ang Diyos, tingnan niyo po, pag nangako, it remains. So ano po sinasabi dyan? Matthew chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Kanino salita? Salita ng Diyos. Kaya kapatid, ano ba dapat ang ating pangawakan? Salita ng tao o salita ng Diyos? Salita ng Diyos. Tignan niyo po, kapatid. Kung ikaw ay maglalagay ng ilaw sa gitna ng kadiliman, ano ang nakikita niyo doon? Liwanag. Ilaw! Kahit gaano pa kaliit ang ilaw niyan sa gitna ng kadiliman, pero kung titingnan niyo po ito, makikita niyo po. Tignan niyo po kapatid, ang puting damit, once lagyan mo yun ng tinta ng tuldok lang, Madumi. ano ang nakikita? Ay sis, Dumi. may dumi ka sa sa damit ko. Diba? Minsan mga tao, tingnan niyo po ito ang tao po minsan. Ang tinitignan hindi kabutihan na meron ka. Ang tao po, tinitingnan po nila